Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong tagumpay na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Padre Faura ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang pangalawang Pangulo Sara Duterte ay tuluyan na raw nagwagi sa Supreme Court sa isang selyadong desisyon na magpapabago sa kapalaran ng buong Pilipinas. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa camera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang agila ng Davao ay hindi na kailanman matitinag ng anumang puwersa sa ilalim ng langit. Dahil sa nakakangilong desisyong ito, tila naging tuliro at nabalot ng matinding sindak sina Pangulong Bongbong Marcos at maging si dating Senadora Leila de Lima dahil sa umuusok na impeachment move na ngayon ay kinakasa na sa bawat pasilyo ng kapangyarihan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng administrasyon at ang mga pader ng Malacanang ay tila naglalaway sa takot habang ang bawat segundo ng pag-aalinangan ay naglalantad ng mga ebidensyang selyado ng ginto at bakal na magpapatumba sa kasalukuyang sistema. Ang bawat kanto ng Kongreso ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga dokumentong lihim na itinago ay isa-isang lumalabas sa publiko at wala nang sino mang makapagtatago sa bagsik ng nagbabagang balitang ito. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ang simula ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng nagising na katarungan? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang guguho ang buong sistema dahil sa mga pasabog na ebidensyang ito na ngayon ay bulgar na sa buong sansinukob. I don't know, 'di ba? Pero sabi ko nga nag-a-align yung stars sa atin. Nag-a-align yung katotohanan sa atin kasi sabi ko nga sa inyo, si Maharlika ang pinakaunang nag-expose sa inyo tungkol sa pakikipag sa buwatan, connivance, collude nitong ICC kay Bonjing Rimulya nung nasa DOJ pa lang. Pinersend ko na sa inyo yung business card na binigay ni Chantal Daniels doon sa DOJ, doon sa isa sa mga puting ahas natin. Diba? So ngayon, mga kababayan, kitang-kita natin na si Bonjing Rimulya talaga ay isang hegemonyo na dapat ay kalusin. Dapat, sabi ko nga, file na ng impeachment yan dyan para, bago siya pumirma ang bulate, mga palangga, well, it takes time, matanggal siya dyan, ma-impeach siya dyan sa pagiging jululman niya dyan, sa pagiging sinungaling niya dyan, sa ombudsman na sinasabi niya kaagad na itong 18 Marines. Noong una sinasabi niya, canard daw, ito daw ay, well, mga mga gawa-gawa lang or walang basehan. Mga kababayan, makikita mo talaga, ulit-ulitin ko na naman, talagang sukdulan na. Okay? Sukdulan na ang kahayupan ng mga ito. Kaya nga, sabi ko nga kanina sa inyo, sa first part ng vlog natin, minsan, pwede rin kasing may maidulot na maganda itong bang-bang-bang na nagaganap na yon. Baka hindi natin alam, baka ma-target yung eroplano ng mga adik. Eh di, wala nang mga adik, di ba? So, makalaya na ang ating bansang Pilipinas. Kasi kitang-kita, mga palangga, na talagang sila ay nagsabuatan. Okay? Imagine mo sabi ni Trillanes, assuming Karen, sa interview niya, na nag-escort o nagbantay itong mga Marines o itong mga military sa ICC. Anong crime doon? Tanga! Nilustay nyo. Nilustay ang pera ng bayan. Yung mga Marines o mga pulis na yun na nagbantay, kung nagbantay sana sa mga Pilipino na, may mga pangyayari na dapat na iligtas ang buhay ng bawat ng isang Pilipino, 2, 3 Pilipino. Ba? People's money yon. Bobo ka talaga, Trillanes. Kasi nung nakaharap kita, talagang ang itlog mo basag na basag. You talk about nung lumabas ang 18 Marines, ang sinasabi mo na paglabag sa Rome Statute 70, obstruction of justice. Gago! Yung sinasabi mo obstruction of justice, babalandra sa pagmumukha mo at sa ICC, yung ginawa nila, yung sinasabi mong Article 70, yung bribery, pasok na pasok dyan sa article. Rome Statute 70. Pasok na pasok dyan. Kaya tignan mo, yung mga fabrication nyo,
ng mga kwento, yung mga drama, yung pag-coach nyo sa mga witness, yan ang violation ng Rome Statute 70 chuchu na sinasabi mo. Hindi yung 18 Marines. Ibinuking lang ng mga marino with complete documents, evidence na nag-deliver sila ng mali-maleta, may mga pictures sila with Chantal Daniels at kung ano-ano pang mga ebidensya, DHL, dun sa delivery ng mga packages para sa ICC demons, di ba? So, tanga ka kasi talaga, Trillanes eh. Kaya hindi ka manalo-nalo dyan sa lugar mo at hindi ka na nanalo-nalo muli. Tuwing tatakbo ka, dahil lumalabas ang pagiging bugo at ang pagiging supot mong sundalong kanin ka na dapat kunin ka na rin ng ng bola. At sana nga, ma-miss ng ng tawag dyan, ng Iran. Yung kanilang bang at malagay sa itlog mo at nang sumabog ka ng tuluyan. Dahil nuknukan ka ng sinungaling, nuknukan ka ng insecure sa mga Duterte dahil hindi ka lang kinuha ni PRRD bilang Vice President niya noon. Dahil alam niyang talawan ka, duwag ka, sinungaling ka, traidor ka, kaya ka nagkagaganyang hudas ka. Ba? Mga kababayan, excuse me. Yan. Medyo clear na tayo. So yan ngayon, ang ginagawa ng mga bangag at yun nga, yung sa impeachment, anong drama nila? Binasura na raw yung 2 impeachment na final ng mga julul, ng mga makakaliwang grupo kay Inday Sara, Wala yan. Lahat yan kadramahan. Mga kababayan, puro lahat kadramahan. Sabi ko nga, itong pangyayari sa 18 Marines, itong sworn statement nila, eto na dapat ang tipping point na matanggal ang mga magnanakaw dahil ang involved dito, ang mastermind, si Martin Tambaluslos, si Bangag, di ba? Ang mga senador, si George Garcia, si Erich Sylvester, si Tito Soto, si De Lima, lahat, mga kongresista, lahat, ito na dapat ang tipping point. Although hindi ko pa napapanood, pinapanood lang ako na konting clip, about sa pag-discuss ni Suntay, ni Congressman Suntay, dito sa mga mali-maletang kinasasangkutan nitong mga kongresistang kawatan. Anong ginawa? Pinatayan ng mikropono. Point of order daw, pinigil siya. Diba? Pinigil siyang magsalita. Kasi nga naman, ang sangkot mismo, yung mga kasama niya sa committee na yon. Nakatanin niyo? Sabi ko, nagkagera-gera na ang bayan natin, mga palangga. Ang mundo pala. Pero itong mga hayop na to, wala nang ginawa. Kundi, Duterte, tirahin ng mga Duterte. Tapos sabi pa ng putang ina, panagutin daw ang kawatan. Si Inday Sara daw ang kawatan. Putang ina ninyong hayop kayong lahat. Kawatan? Pero ang 805 billion, yung bilyon-bilyon na ninanakaw ni Lisa Tanas na butod, mudlo, Alpotera, ang babaeng addictus, at ni Marcos Jr., ang pamilya niya na lumalamon sa Kabanang Bayan. Simula pa lang, sabi ko nga, 206 bones ng mga anak ni Marcos Jr. ay lumamon sa Kabanang Bayan at silang lahat, pati pang droga, pang adik, lahat-lahat ay ninakaw sa Kabanang Bayan. Then, si Sara Duterte, ang gusto nilang i-impeach, pero itong hayop na adik, na bugo, nangiwi, na si Bangag. Yung mga dating yan, katulad nila De Lima, katulad nila antivirus. Well, sabi ko, kampi-kampi na sila, pero may kalalagyan din kayo. Akala ninyo? Malay nyo. Yung kung matuloy, sabi nga ni Bangag, tutuloy daw yung kanyang 8 to 11 na pagpunta sa Amerika, ituloy mo lang yan. Malay mo, hindi ka na makabalik. Dahil bumagsak ka na, dahil sa malalamong karamdaman. Or bigla ka na lang pabagsakin. Okay? Ng langit. Dahil sobra na ang panghaharbat nyo sa Kabanang Bayan. Sobra na ang pagpapahirap sa Pilipino. Sa gitna ng kaguluhan ngayon, sabi ko nga kanina, niwala kayong paghahanda sa mga Pilipino.
Kaya kayo dyan, mga kababayan, wait, kayo, alam nyo, delikado talaga yung nangyayari ngayon. Kayo sa probinsya, marami namang nyug dyan, ano? Gumawa na kayo ng mga lana. Gawa na kayo ng lana, yung oil. Okay? Kasi kung magkaroon, let's say for example, power shortage, dahil nga sa epekto ng gyera, naalala ko nung bata kami. Gumagamit kami ng oil, lana, coconut oil, di ba? Gumagawa kami ng kinky, bigla ko naalala nung bata ako. Kinky or yung traditional lamp nung unang panahon, nung wala pang mga kuryente sa buhay. Di ba yung oil, tapos gagawa ka ng wick. Ano ba ang wick sa sa Tagalog? O sa amin nun sa Ilonggo, pabilo. Nung kahit ito, parang ganito, di ba? Parang ganito, kunyari. Maganda na gumawa ka na kayo ng maraming lana dyan sa Bisaya. In preparation na. So, gaganon mo yung yung puting t-shirt, yung cotton. Nalala ko yun eh. Tapos yung lata ng gatas. Oh my God, bigla ko naalala yun. Yung lata ng gatas, pupukpukin mo, gugupit-gupitin mo, tapos ililiha mo. Tapos gaganon mo. Ito kunyari ito yung lata ng gatas. Ay, shit. Okay, kunyari ito yung lata ng gatas, mga palangga. Ito kasi memories natin to mga nas lumaki sa probinsya. Ito yung lata ng gatas. Ano to ha? Lata. So, gaganon mo yung, pwede pa ako gumawa. Mitsa! Yung mitsa. So, gaganon mo yung lata ng gatas dyan. Okay? Yan, kailang ipitin mo yan. So, ito na yung mitsa mo. Pabilo sa amon. So, yan na yan. Tapos, kukuha ka ng, let's say, for example, ito, ganyan, lalagay mo dyan. Or anything na mataas. Tapos, ayun na. Or lata din. Tapos, lalagyan mo ng lana. Lampara. O, at least may ilaw ka na. O, yan, tinuruan ko na kayo, ha, yung mga batang, mga Gen Z. Baka hindi nyo, lamparilya sa amin. Hindi na kami umasa sa Pilipinas, sabi nila ni, lipid ka tanduay amo. O, gani, no? MLC yan, lipid sang tanduay, o yung syoktong, o yung bilog, di ba? Mga pabilong ganyan. So, maganda-handa na kayo kasi ang gobyerno ng bangag, hindi talaga kayo ina-aware kasi abala sila sa pagnanakaw. Mas maganda na yung naghahanda. Pero ang kalungkutan yan, ang mga nagpa-panic buying lang naman yung mga mayayaman. Tayong mga mahihirap, okay, lalo na dyan sa Pilipinas. Okay, sabi ni Dinya, mitsa pabilo. Pabilo, my God. 40, bata ko pa yan, huling binanggit niya salitang yung pabilo na yan. Imagine mo, yung mga stock knowledge mo, no? Maalala mo pa rin kahit after 40 years, 50 years. Okay. Kaya nga mga kababayan, alam niyo, masarap pa rin talaga mabuhay sa probinsya kasi pwede ka magtanim, kamatis, lahat ng mga gulay sa bahay kubo para sa gantong mga pagbabanta. Alam niyo, ang kawawa talaga, mga palangga, yung mga nasa syudad, yung mga nasa Maynila. Siyempre, kapag lumala itong kaguluhan na ito, lahat yan affected. Yung mga gulay sa Baguio, hindi na yan makakarating sa Maynila. Right? Yung mga supplies galing kung saan mga probinsya, like sa Mindanao, or even from China, kung saan tayo kumukuha. Or let's talk about lang muna, local. Kawawa ang nasa Maynila. Kasi anong meron sa Maynila? Polusyon. Diba? Anong meron? Buildings. Anong meron sa Maynila? Nandyan sa Malacanang, andyan ang mga kawatan. Yeah? So, alarming yon. At ang nakakatakot dyan, kasi nga, etong mga kalaban, pwede talaga nila i-divert ang laban. Pwede talagang ang mga EDCA sites o yung embahada ay tatargetin nila ng walang kalaban-laban. Kasi, gyera nga di ba? So, lahat sasaktan mo. Lahat ng pwede nilang, well, I believe naman, ang Amerika, ay ang tinatarget talaga nila yung spot lang ng kalaban. Pero, kalaban yung mga military ng Iran. Pero syempre, hindi natin maiaalis na may mga inosenteng madadamay dyan. Like yung mga nag-oopisina lang o mga bystanders o mga, mga malapit dyan sa area na yan. Kaya wala talagang panalo sa bang.
Right? No Francisco from Jordan. Kumusta kayo dyan, Palangga? No Francisco Fadrilan. Kung si PRRD ang presidente, may aeroplano na nag-evacuate sa mga OFW sa Middle East, sabi ni Jocelyn Rodriguez. Ayun na nga. At saka dapat beforehand, di ba? Ay mayroon ng aware o pagbabadya dito sa ating mga OFW. Noong panahon ni Pangulong Duterte, weeks pa lang ng bagyo, naka-ready na yung mga giveaways, what do you call that, giveaways? Yung mga food supplies, okay, not giveaway, giveaways. Yung mga supply, lahat naka-ready na yung mga boats, mga rubber boats, naka-ready na yung mga marines, naka-ready na yung mga sundalo to rescue our kababayan. Pero sa panahon ni Bangag, ano gagawin natin? Mag-addict na lang tayo. Magsinghot na lang tayo, di ba? So kaya kawawa talaga kayo. Okay? Sobrang kawawa talaga. Sabi ni Lani, nakakasama ang loob. Nakakasama ng loob. Sabi ni Marcos, meron na daw shelter, wala naman. O, di ba? Sabi ni Lani Pagulong Bravio. Kasi nga, si Bangag, yung binibitawan niyang salita, mga kababayan, hindi nanggagaling sa utak niya. Sira na nga ang ulo niyan eh. Sira na ang utak niyan. Yes, Amboy Wale, relief goods. Thank you. Giveaway, sabi ko, no? Yeah, giveaway, relief goods giveaway. Okay? So, sira na nga tuktok niyan. Nasaan yung pagre-rescue doon sa, ating mga kababayan? Nasaan yung mga bomb shelter chuchu na sinasabi niya? Puro lang siyang ngaw-ngaw na ganyan. Yes, point blank, talagang Rico Chris, pointless or hopeless na talaga ang mga Pilipino sa atin. Yan ang totoo. Kaya nga, isipin nyo na lang, di ba? Na itong pangyayaring ito, somehow, may maidudulot na maganda sa bayan natin. Baka ito ang hudyat na mawala na ang mga bangag. Hindi natin alam. Sabi ni Liv 267, sa panahon ni Bangag, dumami ang mga adik. Bugbog na tayo lahat sa ginagawa nila. Kaya nga eh. By the way, abangan ninyo. Sa I think March 11, may mga pagtitipon dyan. Nabasa nyo na ba yon? March 11, may mga malalaking pagtitipon. Mga manindigan na kayo. Lumabas kayo ng bahay. Pero i-announce pa rin natin. Parang nabasa ko lang sa group chat na parang mayroong maninindigan. Sabi ni Antoinette, baka American na inasan mag-rescue sa mga OFWs. Oo nga. Hindi naman gagawin ng Amerika yon. Payatot. Si Payatot. I love you too, Payatot. Kaisa niyo ako sa pagkipaglaban sa mga bangag. Nakakapanggigil ang feslak ni Bangag tuwing nagsasalita, sabi ni Mern Alabato, Barcelona. That's true, mga kababayan. Wala na, oh. Tingnan ko lang to. Ano mga balita natin? Wala. Alam mo ang mga balita nila dito ngayon? Ito lang, itong ngayong araw na ito. Puro lahat Sara. Sara, impeach Sara. Pagsisinungaling nila. Diba? Pagsisinungaling ng mga bangag na hindi totoo ang 18 Marines. Yun lang. Tapos ang kaguluhan. Pero sabi ko nga, mga palangga, I'm really hoping na itong bang na ito ay makapagdulot ng maganda result sa Pilipinas. Sana mabura na sila sa mapa. I mean, yung mga bangag lang. Diba? For whatever, sabi nga natin, lahat ng bagay may dahilan eh. Akalain nyo ba? Ako nga, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko inakala. Not really hindi ko inakala. I was very positive nung inilabas ko nung 2022. Nung ako pa lang, di ba, na-expose ko lahat, walang naniniwala. May mga naniniwala sa akin, pero marami iba sa inyo. Marlica, ganyan. Kaupo lang ni Bangag, bigyan mo naman ng chance. Marlica, hindi lang yan nabigyan ng pwesto, which is kasinungalingan. Paano naman bibigyan ng pwesto ang isang Amerikanang hilaw? Di ba? Ang Filipino-Americans. I mean, you have to renounce your citizenship. Not really hilaw. Physically, di ba? Pero lutong-luto ako, lutong-luto. Ibig sabihin, di ba, ang dami nyo nun eh. Iba,
Ganyan-ganyan. Si Marlica, gumagawa lang yan ng kwento, gusto lang magpasikat, da. Tingnan niyo kung paano mag-align ang langit kay Maharlika at sa taong bayan. Lahat ng in-expose ko, kaya ako misvindicated. Ito na ngayon. Ito lang yung pinakita ko kanina sa inyo, yung business card ni Remulla na sinasabi na puting ahas na pumunta sa DOJ. Noon, i-deny nila. And now, inamin nila. So, meaning, from day one pa lang, which is yung mga nagbibigay sa atin ng information kasi very reliable yung kanilang mga information at nandoon sila mismo sa loob. Okay? Kaya, ang lakas ng loob ko, itinaya ang alindog ko sa inyo. Ito pala yun Hinanap ko yung phone ko, nasa tabi ko lang. So ano to, signs of aging? Nasa tabi ko lang pala yung telepono ko. Kaloka. Anyway, may titignan tayo. Pakita ko lang to Okay, madali lang. Pakita natin sa inyo ang ICC. Okay, where is that? ICC. Where's our puting ahas? Okay, ito. Ito na. Makikita ko na yung, alright. Oh, what the fuck? Ay, sorry. Okay, here we go. Hanapin natin yung mga ebidensya. Okay, sa ICC para mai-refresh kayo. Okay. Ito. November 7, ang message. Pakita ko uli putulin lang natin. Ito yung pinadalhan. Ito. Ito yung babaeng ito, according to 18 Marines. Ito, putulin na natin kasi para grabe tsura. Itong Filipino-Americans. Ayan po yung pinadalhan ng DHL ng 18 Marines. Pinadala yung, hanapin natin to para bonggang-bongga. Maleta. Where is that maleta? Okay, maleta. Maleta, 18 Marines. Okay, pakita natin to Excuse me. 18 Marines. Yan si Maya Bracken. Pinakita yan ang letrato. Okay. Maya Brackens. Ito na. Ito. Ito siya. Okay. Si Maya Bracken, care of DHL for pick-up. Magkano ginastos dyan? Declared value niya is 5,000 pesos. International information, declared value, 5,000 pesos. Description of contents, biotin face, serum, Dove, herbal, shampoo, herbal essence. Pati ba naman yan? Hindi na lang itinapon? Ako nga pag nagta-travel ako, yung mga ganyan, yung mga pag over luggage na ako, yung mga cream, I mean, yung mga mumurahin, tinatapon ko. Pero kung titignan mo alam mo may something dito Teka. Ipakita ko sa inyo. Dito sa Maria, Bracken na ito. May something dito. Alright? Para tayo para pakita ko sa inyo. Tingnan natin dito sa signal. Okay, where is that? Okay, here we go. Bear with me, darling. Okay. Papakita natin yung evidence na pinakita rin ito ng okay, here. Alright. Ito, may question dito. Nakita nyo to, mga palangga. Ito ang pangalan. Nakita nyo yan? Ang sabi ng 18 Marines, Maya Bracken. Okay? Pinadeliver. Description of contents. Okay, ito Ano yung mga contents na pinadala? Nabasa nyo, biotin, face serum, Dove, herbal shampoo, o herbal essence. Yan daw ang ipinadala, description of contents. Sabi ng mga testigo na marine. Okay, shipment details. Pero tignan mo, shipment details, insured amount, pina-insure ng 5,000 pesos. Nakita niya? Insured 5,000 pesos. Busisiin natin to. Tapos, ang description ng contents, mga shampoo lang, then ang declared value is 5,000. Tapos may insurance na 5,000. But, sa charges information, dito tayo magkakatalo. Ngayon ko lang to napansin. Charges information,
shipping charges is 16,700 pesos. See that? Nakita niyo ba yan, palangga? 16,000. Ito. Amount. Nakita niyo yung 16,700, di ba? Okay. Then, may tax na 2004. Kita mo, ang declared value ng ipinadala kay Maya Bracken dito sa translator ng ICC sa bruhang ito, okay? Yan yung mukha niya. 5,000 pesos. Then, ang charges sa pag-ship ay 16,700 plus tax na 2,000 pesos. Also, may siyang shipment insurance na 658. Then, mayroong fuel charge 4,645. Mayroong Go Green plus, charges 1,786. Okay. And ang total charges, mga kababayan, 25,857.08. Then ang taxes